Magandang araw! Ngayon ating bibisitahin ang bahay ni Dr. Pio Valenzuela, isang makasaysayang lugar na nagpapaalala ng tapang at pagmamahal sa bayan ng isa sa mga lider ng Katipunan. Tara na't alamin ang kwento tungkol sa bahay na ito. Samahan ninyo ako sa isang makasaysayang paglalakbay dito sa bahay ni Dr. Pio Valenzuela. Ang tahanang ito ay higit pa sa isang lumang bahay. Ito ay saksi sa buhay ng isa sa mga lider ng Katipunan, isang doktor at tunay na bayani. Narito tayo ngayon sa harap ng bahay. Kaya tara, pasukin natin ang tahanan ni Dr. Pio Valenzuela at tuklasin ang yaman ng kasaysayan na narito. Simulan na natin. At alam niyo bang hindi siya tumatanggap ng bayad mula sa mga malalikang pasyente at nagbibigay pa ako ng libre. Pero wag ka. Stricto ang lolo mo. Mapapagalitan ka naman talaga at pasaway ng pasyente at hindi sumusunod sa mga sabi ni Doc. Dahil ito, well-loved ang lolo natin si Pio sa buong komunidad at naging doktor ng bayan siya sa Polo for 20 years. Imagine, hanggang 84 years old, hindi nagpaawat si Pio at nagsilbi bilang mga... Nakikita natin ang CP mula sa kwaderno ni Dr. Pio Valenzuela na naglalaman ng mga pangalan ng kanyang mga pasyente at ang mga reseta sa kanila. Makikita rin natin ang ilan sa kanyang mga kagamitang medikal, mga instrumento na ginagamit niya sa kanyang panggagamot. Ito naman ang klinika ni Dr. Pio Valenzuela, kung saan ginampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang doktor. Isa siyang alagad ng sining ng panggagamot na tumulong sa kanyang mga kababayan noong panahon ng himagsikan. Ginamit niya ang kanyang kaalaman upang matulungan ang kanyang mga kababayan. Ito naman ang balon na matatagpuan sa bahay ni Dr. Pio Valenzuela. Ngayon naman ay akyatin natin ang ikalawang palapag. Pagpasok sa loob, ramdam agad ang antigong ambience ng bahay. Makikita rin natin dito ang mga estudyanteng bumibisita sa loob ng bahay ni Dr. Pio Valenzuela. Makikita rin natin dito sa loob ng bahay ang mga larawan ng pamilya ni Dr. Pio Valenzuela. Narito rin ang mga dokumento, sertipiko ng binyag, transcript of records si Dr. Pio mula sa UST, at ang kanyang mga patunay ng grades niya na aprobado means excellence at bueno means pass. Ito naman ang presentasyon ng Minerva Printing Press na ginamit ng mga Katipunero noon upang maglathala ng pahayagan. Narito naman ang CP ng mga tala ni Dr. Pio Valenzuela na naglilista ng ilan sa mga kasapi ng Katipunan at CP ng kanilang mga pagpupulong. Ito naman ang painting na nagpapakita na kinausap ni Dr. Pio si Emilio Atacinto na ipagpaliban ang revolusyon. Itong painting naman na ito, ang unang pagkikita ni Pio at Rizal, kung saan dinalo ni Pio si Rizal sa dapitan para sabihin ang gagawin nilang revolusyon. Ito naman ang sala ng bahay. Tingnan nyo ang mga antigong kagamitan, mesa at upuan. Kitang-kita natin ang yaman ng kasaysayan sa bawat sulok ng lugar na ito. Ito naman ang antigong orasan at ang antigong piano na maaaring ginamit nila upang mabigay aliw sa pamilya at sa mga bisita.
Ito naman ang mga ruta kung saan ipinatapon si Dr. Pio at nakabalik siya ng Pilipinas dahil sa kasunduan na Treaty of Paris. Ito naman ang mga pahayagan na nagdathala ng mga artikulo tungkol kay Dr. Pio Valenzuela. Ito naman ang kanyang telebisyon, patunay ng pag-usbong ng teknolohiya sa panahong iyon. Tumakbo siyang gobernador ng Bulacan ngunit siya ay nadaya. Ang laman ng ballot box ay pinalitan ng sapatos at basura at siya ay naghain ng electoral protest at siya ay nanalo. Ito ang patunay ng mga hamon na hinarap ni Dr. Pio Valenzuela sa kanyang buhay pampolitika. Ito naman yung official ballot nila nung halalan. Ito naman ang nagsilbing opisina niya nung naging gobernador na siya. Ito naman ang kalakalang dakilang lingkod ng bayan na iginawad sa kanya. Dumako naman tayo sa kwarto ni Dr. Pio Valenzuela. Dito makikita ang vanity mirror, ang kanyang cabinet, ang kanyang higaan, at sa harap ng kanyang higaan ay makikita yung mga pahayagan na naglathala ng mga artikulo tungkol sa kanyang pagkamatay, ang kanyang tumba-tumba, at ang kanyang altar. Ito naman ang kanyang sungka dahil naglalaro si Dr. Pio ng mga laro na ginagamitan ng utak. Ito naman ang mga memorabilia noong ika-150 anibersaryo ng kanyang kapanganakan. Ito naman ay 100,000 salaping pangalaala para sa pagdiriwang naka-100 taon ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas noong 1989. Ito naman ang Dr. Pio Valenzuela stamp. At dito nagtatapos ang ating pagbisita sa bahay ni Dr. Pio Valenzuela. Ang lugar na ito ay hindi lang tahanan kundi isang paalala ng kanyang pagmamahal sa bayan. Sana'y na-appreciate natin ang ating kasaysayan sa ating simpleng pagbisita rito. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe para sa iba pang kwentong kasaysayan. Salamat sa pagsama. Hanggang sa susunod. Paalam.